Hi guys, so ito guys, tatlong dahilan kung bakit kailangan mo na mag-stop sa paggamit ng mga ganitong mahahabang list ng words sa pagme-memorize ng mga Korean vocabulary. Okay? So number one, hindi nagtatagal, hindi effective, madaling mawala. Okay? So, bakit guys? So, imagine yourself guys na nagme-memorize ng 10 vocabs a day or maybe 20, 30, or 50. So, sometimes parang nakukulangan pa tayo. So, dinadagdagan pa natin. Okay? So, second day, let's say, naka 50 ka pa rin. Third day, naka 50 ka pa rin. But, pagdating ng fifth day, so parang nare-realize mo na ano nga ba yung unang word or ano ba yung mga unang words na memorize ko? Nawawala na sila. Hindi na natin sila matandaan. Okay? Not unless ikaw yung taong mahilig mag-review, okay? But tayo as an EPS or tayo bilang nag-a-apply sa Korea, wala sa atin yung gano'ng kahabang time, okay? So meron tayong pamilya, meron tayong trabaho, okay? And mahirap mag-focus. So kailangan 'pag nag-memorize tayo, 'pag may oras tayo, i-maximize natin yung oras na 'yon. Okay. So, napakadali guys na maglagay ng mga words or vocab sa ating memory bank. But the problem is paano natin i-access yung memory bank na yon? Paano natin kukunin uli yung mga words na yon at magamit natin in anytime we like? Okay. So, kailangan natin ng tinatawag na trigger. Okay, ano yung trigger? Yun yung mga words na pwede nating i-partner dun sa word na mini-memorize natin para 'pag nakita natin, mabasa natin yung word na yun, mahahatak natin yung mga mini-memorize natin dito sa memory bank natin and magamit natin. So, ano yung mga puwedeng magamit na mga trigger? Okay. So, let's say guys gusto mong i-memorize yung word na ironada from your list. Ironada is to wake up, to get up, okay. And paano natin 'to i-memorize? So, kunwari isip ka guys, i-relate mo dito sa daily routine mo so ikaw usually kailan ka ba bumabangon? Anong oras ka ba bumabangon? Okay. Kunyari ako, usually mga 7 AM bumabangon ako everyday. So, 저는 7시에 일어나요. Or even puwede mo lang sabihin na 저는 아침에 일어나요, in the morning. Okay. So, yung 아침에 or yung time na 7시에, yan yung trigger natin para makuha natin yung word na 이러나다 dun sa memory bank na yun at magamit natin sa daily life natin. Okay. And after that, let's say, bumangon ka, ano yung next thing na gagawin mo? Siyempre, let's say magliligpit ka nung hinigaan mo ng kama mo. Okay. Yung kama is 침대 in Korean, 침대를, and yung magligpit to tidy up is 정리하다. 침대를 정리하다. 침대. So, isipin mo, yung kama mo, anong kadalasan ginagawa mo diyan? Anong ginagawa sa kama? Okay, 'wag mag-isip ng iba. Liligpitin mo yung kama mo. Okay, 침대를 정리해요. Okay, so after mo magligpit, anong gagawin mo? 방에서 나가요. Lalabas ka ngayon sa room mo. Okay, and then after that, 아침을 먹어요 or 아침밥을 먹어요. So, doing this guys, sa pagre-relate ng mga ganitong words or yung mga vocabulary sa daily routine mo, madali mo siyang maa-access sa memory mo. Or ako, nahihirapan tayong maghanap ng mga words na pwedeng magamit magka-partner as a trigger or yung mga words talaga na ginagamit na talagang 'pag naisip mo ng word na yun, maiisip mo yung another word, as in partner talaga sila. Gumamit tayo ng Papago sa browser natin sa desktop. Okay. So, kunyari guys, punta tayo sa desktop. Okay. So, ito guys, pumunta tayo sa browser, i-type lang natin is papago.naver.com, and then kunyari i-type natin yung word na ironada. Ironada. Okay. And make sure lang guys na naka-activate yung ating autocomplete here. Okay, autocomplete, then type mo yung ironada. Okay. Kung hindi mo ita-type yung i-activate yung guys, hindi lalabas 'tong mga words na andiyan. Ano yung mga words na andiyan? So, yan yung mga words na pwede natin gawing trigger. Okay. So, 'wag kang pumili ng word na or yung sentence na medyo mahaba. So, pili ka lang ng simple, like this. Okay. Nakalagay dito, 잠자리에서 일어나다. Okay, kanina ginamit natin is 침대. Okay. But 잠자리 is, 잠 is sleep and 자리 is yung puwesto kung saan ka natutulog. 잠자리 is yung kung saan ka natutulog. Okay. 잠자리에서 일어나다. So, pwede natin gamitin 'tong 잠자리 as a trigger. 잠자리에서 일어나다. And by doing this guys, hindi lang isa yung name-memorize mo, dalawa na, inset. Okay. And
Kahit alin diyan, puwedeng yung Ironada yung gawing trigger para maalala yung Chamjari or puwede mong gamitin yung Chamjari as a trigger para maalala yung Ironada, okey? So 'pag, single word lang yung iniisip mo guys, wala kang paghahawakan, okey? Yung sa list lang, wala kang paghahawakan, wala kang magiging clue, wala kang magiging key para hatakin yan sa ating memory bank. So that's why guys, iwasan niyo na mag-memorize or stop memorizing your list, your long list of vocabulary, okey? Instead, do this kung anong sinabi ko sa inyo, okey? And then, second reason guys kung bakit kailangan mo ng iwasan yung ganyan is stressful. Okay, so talagang nakaka-stress 'yan guys. Imagine yung mag-start ka palang mag-memorize dun simula sa umpisa and then makikita mo ang kapal-kapal pa nung mga list na 'yan. And yung friend mo nag-post sa Facebook na naka-300 na siya, naka-500 na siya, naka-1,000 na siya ng mga words na memorize, but ikaw wala ka pang nagagawa o ending mape-pressure ka, ending ma-stress ka. Okay, so ikaw magmamadali ka ngayon, kailangan mo 10, 20, 30, 50, nakukumpara mo ngayon yung sarili mo sa ibang tao. Okay, na nagse-self-pity ka and yeah, may stress ka. So that's why, do something else. Okay? Instead, para hindi mo makita yung kapal ng memorize mo, gamit ka lang siguro kumuha ka ng 10 to 15 yung words, ilagay mo sa flashcard. Okay? Flashcard is one of the most effective mula noon hanggang ngayon. Okay? But not just yung flashcard na may single word and then meaning sa likod. So, gano'n din 'yun. Ang gawin mo, gaya ng sinabi ko, samahan mo siya ng trigger, samahan mo siya ng ka-partner, yung laging ginagamit na magkasama. Okay, sa unahan is word, sa likod is maybe, yung sa unahan is maybe noun, and then sa likod maybe is the verb or maybe an adjective. Okay, or an adverb. So, depende sa'yo. Okay, and also guys kung possible samahan mo ng mga visuals, mga graphics, mga pictures, okay. So as you know guys meron tayong dalawang klaseng, memory, visual and verbal memory, okay. So kung nakakaya nating mag-memorize ng mga words using yung verbal as in yung talagang word by word, what more kung sasamahan natin ng graphics, ng visual, okay. So parang kunyari nanonood ka ng movie or drama pero hindi mo naman memorize yung whole scene, but since nakikita mo may visual, ah hindi mo nakakalimutan yung buong scene, napapagkuwentuhan niyo pa. Sa gano'n din guys, sa pag-memorize ng mga vocabulary, okey? And also guys, puwede kayong gumamit guys ng Quizlet.com 'yan guys. Maraming nagke-create diyan ng mga flashcard, iba't iba, Korean, English, minsan may mga pictures pa, and napaka-effective niyan guys. Punta lang kayo sa Quizlet.com, gawa kayo ng account, and then type lang kayo kung anong klaseng flashcard yung hinahanap niyo. Okay? And then last guys, the third and the last reason kung bakit kailangan mo na mag-stop sa paggamit ng mga long list na vocabulary sa pag-aaral ng Korean is boring. Okay, it's boring talaga guys. So parang relasyon lang guys, pag boring na, wala ng spark, hindi na nagwo-workout, ending naghihiwalay na. Sa ganoon din sa pag-aaral, okay? Kung naboboring ka, wala ng interest, wala ng motivation, ending maggi-give up ka na and aasa ka na lang sa hula. Okay? Instead, ang puwede mong gawin, sumali ka sa mga interactive na mga group chats, mga talagang yung mga members is nagse-share, tumutulong at hindi nagpapagalingan. Okay? Talagang may result na lumalabas. Okay? And also, sumali sa mga online, class katulad ni, Kami Teaches Korean, kay Ma'am Kami, hello, shoutout sa'yo ma'am. Okay? Napaka-energetic niya magturo. Okay? Kina Ma'am Darna ng Darna, Learn Korean with Teacher Darna, kay Sir Nick ng Topic Gallery, and also siyempre dito sa Hangul Formula. Okay? So, and speaking of para maging exciting yung pag-aaral niya, meron tayong pa-games na Who Wants to be an EPS na magkakaroon na ng episode 2, and yes, meron tayong iimbitahan na vlogger guys, na hindi pa natin i-reveal, okay, kung sino yung vlogger na yan, siya yung maglalaro sa game 1. Okay, kung magkano yung mapanalunan niya, hahatiin namin sa kung sinong mapipili niyang, na audience na nanonood no araw na yan. Okay? And siyempre merong game 2 para dun talaga sa mga, active na para dun sa active na nanonood. Okay? So yun lang guys, sana maging effective 'tong tips na 'to para sa inyo kasi naging effective yan para sa akin, and yun lang. Okay? So once again, thank you for watching guys. See you again next time. Bye-bye.